Magandang hapon po mga kamag-anak. Ngayong araw nga po pala ay pumasyal tayo dito sa Tumana para tingnan yung ipinatanim natin na mais nung nakaraan. So bali pang 7 days na po nito mga kamag-anak ngayong araw, kaya pinasyalan na natin para ma-check natin kung spray na siya. Ito na nga po mga kamag-anak yung ating pinatanim na mais. Ayan po, kung makikita nyo po, napakaganda po ng tubo. Ayan, so medyo matagal nga lang pong itinanim. Pero sulit naman po mga kamag-anak, matagal at magastos pagka ipinabasol, pero sure ball naman po ang tubo mga kamag-anak. Ayan po, kung makikita nyo po, napakapangit po niya, no? Puro tiningkal kasi hindi ko na pinahalo pa ng araro. Pagka araro, pinatamnan na natin agad. Pero nakita nyo po yung tubo po pagka ibinasol. Ayan, makikita nyo yung mga berding maliliit na yan. Napakaganda po ng naging tubo mga kamag-anak. So pupuntahan po natin yung kabila, yung nakapagitan naman po sa ating papaya. So sulit naman mga kamag-anak, kahit na medyo malaki yung ginastos natin mga kamag-anak dun sa pagpapatanim ng basol, maganda naman yung naging resulta. So ito mga kamag-anak, yung kabilang black. So ayan yung papaya natin nung nakaraan, yung inilipat natin. So ayan na siya mga kamag-anak. So ito, dahil nga mga kamag-anak, ayan nakita nyo, ito yung mga mais na itanim natin sa pagitan nila. So hindi kasi makatagpos yung tubig mga kamag-anak nung nagbabasa tayo. Ang dapat magiging tanim sana niyan mga kamag-anak ay dito pa, tsaka sa part na to, yung guhit ng kalabaw. Kaso nga mga kamag-anak, dahil sobrang tigang ng lupa, hindi umuusad yung tubig. Ang ginawa natin, pinapuji natin mga kamag-anak para magkaroon ng daan tubig dito na mas malalim at mas malawak. So ayan ang nangyari mga kamag-anak, dyan na lang namin itinanim sa pisngi ng puji. Kaya medyo masikip mga kamag-anak yung naging tudling yan. Ayan mga kamag-anak ko. So ganyan lang naging kakipot nung tudling ng mais natin. So dapat sana dito pa siya banda nakapwesto, tsaka ito naman ay dito banda. So maluwang-luwang. Kaso nga mga kamag-anak, ayaw umahon talaga ng tubig, ayaw tumagpos, kaya ganyan na yung pinagawa natin. So ang gagawin na lang natin mga kamag-anak dito, dito na tayo magpapapuji sa pagitan ng papaya at ng mais. Ganun din dito sa may kabilang block. Ayan, papapuji natin yan para maging ganito rin. So ayan mga kamag-anak ko, kitang-kita na natin yung tubo nung mais. Ayan o, napakaganda po mga kamag-anak. So bukas ipapaano na natin to, mapa-spray na natin bukas. Dahil nga mga kamag-anak, in-spray natin lahat yan ng pamatay damo. So ang mangyayari niyan, yung mga damo mga kamag-anak ay papatay na. Kumbaga yung uod mga kamag-anak, walang ibang kakainin dyan kundi yung ating papaya tsaka yung mais. Kaya aagapan na natin mga kamag-anak bago pa sila magsimula, o kung may nagsisimula na dyan is para mapigilan natin mga kamag-anak at hindi maputol yung ating mga mais. Ayan po. So yan, makikita nyo yung ibang damo na katutubo lang ay berding berde, pero spray na lang natin yan ng pamatay damo sa susunod. Ayan po. So ayun lang muna mga kamag-anak. Ayan yung papaya naman natin, healthy naman. Pinadilig natin nung nakaraan mga kamag-anak. So bali mga kamag-anak, chinik naman natin yung mga puno ng mais. So sa ngayon mga kamag-anak, wala pa namang namumutol, pero syempre hindi na natin nahayaan na may mamutol pa bago tayo mag-spray, no? So bukas papa-spray ko na agad siya sa insecticide, tapos sasamahan na natin ng foliar.